Isang grupong pamumuhunan na nakabase po sa Qatar ang nagpahayag ng interes na maglagak ng hindi bababa sa 3 bilyong dolyar na puhunan sa Pilipinas. Kung saan 1 bilyong dolyar ang nakatakdang ilaan sa Cebu. Narito ang balita ni Jimray Biosa. Inihayag ng GTA International Investment Holdings, isang diversified global investment firm na nakabase sa Doha, Qatar, ang plano nitong magsagawa ng strategic investment sa Pilipinas na aabot sa hindi bababa sa 3 bilyong dolyares. Sa halagang ito, 1 bilyong dolyares ang nakalaan para sa mga proyekto sa Cebu. Ayon ka Amir Ali Salimi, Chief Executive Officer ng GTA, nakikita nila ang Pilipinas bilang isang kaakit-akit na destinasyon para sa pamumuhunan dahil sa bata at may kasanayang workforce, patuloy na pag-unlad ng infrastruktura at mga reformang makanegosyo ng pamahalaan. We are multi-sector investment holding and we are active in energy, in real estate, in theme park, in healthcare, in tourism. But we are looking for the investment opportunities in Philippines, and then we can make a decision about our investment here. Binigyang diin ng kumpanya na makipagtulungan ito ng malapitan sa pambansa at lokal na pamahalaan, mga regulatory authority at mga lokal na katuwang upang matiyak na ang lahat ng proyekto ay sumusunod sa international best practices, environmental sustainability standards at corporate social responsibility principles. Isinagawa ang pagpupulong nito nakarang Sabado, Pebrero 21, 2026 sa isang hotel sa Cebu. Inorganisa ito ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry at tinaluhan ng mga kinatawan ng MCCI, lokal na pamahalaan ng Mandawi at Lapu-Lapu, Board of Investments, pamahalaang panlalawigan ng Cebu at iba pang mga stakeholder. Kinumpirma rin ni Dr. Salimi ang matinding interes ng kanyang kumpanya sa Cebu. 2 pangunahing proyekto ang nakalinya, isang malakihang residential development at isang proyektong nakatuon sa turismo. Sinaksihan din ang naturang pagpupulong ang opisyal na pagtatalaga kay Engineer Juan Vito Hinson bilang kinatawan ng GTA sa Pilipinas. Yes, actually, we have very low investment now. This is really a welcome relief to our sagging investment, and I really want to help the Philippines and entice GTA to invest in more projects so that it can help generate employment, so that our OFWs will no longer go back to the countries, because GTA is a global investment company and they have presence already in 50 countries. And they want to see the Philippines to be in the forefront in Southeast Asia investment. May presensya ang GTA sa mahigit 50 bansa. Layunin ng kumpanya na ituon ang pamumuhunan sa mga proyektong nakaayon sa pambansang development agenda ng Pilipinas. Kabilang ang sustainable infrastructure, renewable energy at mga industriyang lilikha ng mas maraming trabaho. Samantala, ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, sinabi ni immediate past President Consul Enonina Mangyo na ang pangakong pamumuhunan ng GTA ay bunga ng trade mission ng Pilipinas sa Qatar noong Nobyembre 2025. Inaasahang sisimulan ng unang yugto ng pamumuhunan sa ikatlong quarter ng taong ito. Depende sa pag-aproba ng mga kaukulang ahensya at sa pinal na pagsusuri ng mga proyekto. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jimry Biosa, SMNA News.